Alam nyo ba na ang patatas na nabibili natin sa palengke o grocery ay maaari nating itanim? Ito man ay direkta sa lupa o kahit sa mga container. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang unang bahagi ng pagtatanim ng patatas sa balde. Ano-ano ang mga dapat nating gawin upang ito ay magkaroon ng mga maliliit na dahon nang sa ganon ay mas mataas ang tsansa na mabuhay. Kapag ang mga patatas ay itinanim mo sa isang lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw pero may liwanag na nanggagaling sa pintuan o sa bintana, ito ay magkakaroon ng mga malilit na dahon pagkalipas ng 2 hanggang 3 linggo. At kapag nangyari ito, maaari na nating itanim. Siguraduhin lamang na ang lupang gagamitin ay malambot o buhaghag. Importante ito para sa mas maluwag na pagkilos ng mga ugat sa ilalim ng lupa. Ipatong ang mga patatas sa lupa na may kapal na 1 dangkal. Depende ito sa lalim ng container. O sabihin na natin na ang dami ng lupa ay 1/4 bahagi ng lalim ng container. Ginagawa ang sukat na ito dahil ang pagbaon sa lupa ng mga patatas ay dapat malalim. Pagkatapos ay tabunan ng lupa at punuin ang container. Ito ay maaaring umabot ng 2 dangkal, depende sa lalim ng container o sabihin na natin na ang dami ng lupa ay kalahati ng kabuuang sukat ng container. Kung hindi nyo pa napanood ang aking paraan sa paghahalo ng mataba at buhaghag na lupa, mapapanood din ito sa ating channel. Diligan at siguraduhin na ang tubig ay umabot hanggang sa ilalim ng balde. Ang pagdidilig ay ginagawa tuwing matutuyo ang lupa. Ibig sabihin, huwag magdidilig kung hindi naman kailangan. Ang sobrang tubig ay maaaring magpabulok sa mga patatas na nasa ilalim. Ito ay dapat ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. At pagkalipas ng 1 hanggang 2 linggo, makikita na ang pag-usbong ng mga maliliit na dahon. Ang ganitong edad ng patatas ay lapitin ng peste. Karaniwan itong inaatake ng spider mite sa ilalim ng mga dahon. At mas mainam na mapigilan ito kaysa mapabayaan at kailangan pang gumamit ng pestisidyo. Gawin ang regular na pagsusuri sa mga dahon kung ito ay may peste at maaaring tanggalin ng mano-mano. Abangan ang 2nd bahagi ng pagtatanim ng patatas sa container. Aabutin pa ito ng ilang buwan bago natin maipakita ang pag-ani. Ang importante ay maaari nyo nang subukan ngayon pa lang. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.